We worship your name, Lord. Lord, nagamit salamat na nakaday, nakasimba niya nimo o Diyos. Among pagila, mabalaan ka, maghanan, mag-araw ka ang Diyos. Ikaw, ang akong Diyos, na manluluwas ikaw. Amahan, salamat na makapadayon sa inyong kahapon sa pagtukod, pagkamalangkon sa mga tulad. Ampo mi, na imo yung andapon ng mga kasingkas ng mga Lord na again, this afternoon, makatatpon mi. Nagampo ko sa inyong malaang Espiritu, Lord, na mo maging personal na magtakbo na mo kung magkapadayan sa mga kahibulungan na kamatuuran nga mong kinahanglan makakunan ng mga dahil nagpampo ko ng mga orasa ng mga malaang Espiritu na himong atwal sa mga kaluwala. Atwal na magtakbo sa mga kasing-kasing, mag-highlight sa anang ginahanglan namo sa mga tagsa-tagsa ang mga nahulakan. Ang buko nga dili lang mahimong Lord academic nga pagpadayag sa inyong pulong ang among pagtuning kahapon mo dili Lord naagi kay paabot Lord ng mga pagtulong nga among madaha sa mga pagpadayon sa paglakaw pagsunod niyo. Ayo ito po nga magiya ng dapita ginuugan nga hawag ang mga kasing-kasing. Gampo ko nga makadawat ini sa spirituhanong panalangin na buot ng ipaabot ka namo nihing hapon naman. Salin na mong tanan, maninigas pagsugod, hanto ni matapos o Diyos, busaon sa aming kadaugan, kalampusan, kanagdumog, himaya, pagsimbag, pagdayag, iba ng pagpasalamat o Diyos ng tanan, o Ginoo, kanimo lamang itogan sa pangalan ni Jesus. Amen. I don't know, familiar mo sa later ng mga Puritans. May mga Puritans is mga sila mga halakad sa Ginoo nga devoted dito sa ito sa Ginoo. And walang gitawag sila Puritans tungod kay again, naglakaw din sila sibo dito sa Ginoo sa puso Ginoo. Nag-ampig sa galingon, nanginabuhi na puti at ubangan sa Ginoo. Honestly, mga halakad sa Ginoo nga ang ilang mga kinabuhi padayon na ekstorya sa atong panahon karon. Even sa mga Bible scholar padayon na niluta ang ilang mga kinabuhi sa atong panahon karon. Kung kuryoso man na mga tao, pwede na ninyo i-google minsan na sila mga Puritans. But then again, may isa ka quote, mga quote sa mga Puritans referring sa ilang kuminto ani kalibutan na ubahin sa simbahan. Ingon ako sa kapuritan na si Horatius Bonar. Ingon siya nga, most churchgoers are in fact, but worldly men varnish over religion. That is all. Medyo lang dito siya kay naman na tao na naalaga sa Ginoo. And mo na isa mo kuminto na lain nga Puritans, si Thomas Brooks, ingon siya, men may hear many sermons and yet remain worldly. They may pray like angels and yet live as if there were no heaven nor hell. What's the point there? Again, ang ilang comment is refer sa simbahan. May mga simbahan, isa sa mga silang time, silang sa tumanaw karon na may simbahan na worldly na simbahan. And ito ko nga, tinuod kayo ingon nila nga sa mga Puritan preachers na posible yun na sige tag-simba, sige tag-paminaw, nindot ng mga wali, sa mga ngilin ng mga kaso, but still, you're a worldly Christian. Yan ako lang ipahinunong magbalik na mga ning giawag tas Ginoo nga dili yun natin gumawa ng kalimutan. Kaya naigugmas kalibutan mo ng 1 John chapter 2 verse 15 to 17 wala naigugmas amahan. Kingon si James chapter 4 Santiago kapitulo 4 ang pagpakikigala sa kalibutan pagpakig-away sa Diyos. So again, the point here is lalo nga nagbatol ang mga Puritan preachers sa ilang panahon against worldliness
And even ang pong sa Ginoo na nag-warn yun against worldliness. And even Kevin DeYoung, isa sa mga quote nga last 2015 conference sa Ligonier conference, ingon siya, no matter how long we have been walking with Jesus, we need to hear again, do not love him. Do not love him. So, kaya kung bakit na kumusta man ka kung sa kalimutan right now. Imo ba siyang gihigugma labaw sa Diyos? O imo ba imo siyang gihigala labaw sa Diyos? So, dili ka magduga at butas pagtuon sa puso. Again, this is a sidetrack study. Ako na lang yung isunod na to. Okay, again, hopefully, masundan man nila to sa sunod. Then, ako na lang yung isunod ang Ephesians, ang Revelation chapter 2. Ito na lang itong sumpayan kung ito na ko last week about Smyrna. And this afternoon, lain na po nga church. And I entitled this message, ng kapunon, Worldly Church, Pergamum. Pergamum. Revelation chapter 2, verse 12 to 17. Kamarong ta, aking taon sa kong siguro ang aming masahon, Revelation chapter 2, di padaya, kapitulo 2, versikulo 12, hangtod sa 17 niya. At the count of 3, yung natagbasa may sun. 1, 2, 3. Isulat ini alang sa anghel sa simbahan sa Pergamum. Mao kini ang giingon sa nagbukod sa hain nga espadang buhay sulat. Nasayod ako nga nakamapuyo sa dapit nga lipungangan sa trono ni Satanas, nagpatinud-anon ka kanato, o magpadayon magtuo kanato bisan sa panahon nga si Antipas, ang buong kang saksi, gipatay sa dapit nga gipuy-an ni Satanas. Apan aniyay pipila ka pagkanay kasabuhay ko kanimo. Anaay pipila diha kanimo nga misagop sa pagtulunan ni Balaam nga nagtudlo kang balak pagpintal sa katawan sa Israel aron makasala pinaagi sa pagkaon sa hinalad ngadto sa mga Diyos o pinaagi sa pagpakigilawas. May pipila usab diha kanimo nga nagsunod sa pagtulunan sa mga Nicolaita. Busa paginulsol sa imong mga sala, kung dili ka maginulsol mo ana ako kanimo sa labing madali, makikaway ako kanila, ginamit ang espada maggikan sa akong baba. Busa kung midalunggan ka, pamatian gingon sa Espiritu, ngadto sa amahan, ngadto sa simbahan. Alam niya itong daog, ihatag ko ang pipila sa mga tinagong mamana, hatagan ko sa ang pagsataksa kanila o puting bato, di isulat ang bagong ngalan na dili mabasa ni bisan kinsa gawas sa mga dawat niini. Magapanglingkod ang maigsoon, magapanalangin ang Ginoo sa iyang tulong. Kung nakainungtong mo, we tackle at least 2 churches. Ang first na church na ito, isulat na itong pag-family day na ito last year, Ephesian Church. And last week, ako naisutan ang Smyrna Church. And kami nga mga church, nag-exist ni sila literally. By the way, may mga interpretation na di daw ni literal na church. And by the way, this is a literal church. Nga nag-exist first century. Ang Ephesian Church, ang Smyrna Church. And kung nakainundong mo, last year sa atong family day, naisutan na ito ang Ephesian Church. Church na daghang gibuhat para sa Ginoo, knowledgeable sa mga butang bahin sa Ginoo, on fire sa pagpangalagan sa Ginoo, but they abandoned their first love to God. Ilang i-abandonar lang gugma sa Ginoo, ganun sa pagpangalagan, pero wala na gugma na pao na. So again, posible na may kabuna sa itong panahon karon. Na naagin mo sa ministry, naagin mo sa simbahan, naagin mo sa mga biluhato sa Ginoo, pero wala napawang na itong gugma na sa Ginoo. And again, big deal ni Ginoo ang itong gugma niya. Ang sugo niya, igugmaon ang Diyos, tibok na itong kasing-kasing, una-una, usog o kalag. So, dili ni gamay na isyo sa Ginoo, big deal sa Ginoo itong gugma. Amen? And again, why sama ang pagpag-igugma ay sa Ginoo? Kung first time na ako, manakaila sa Ginoo, bahala ko ang tanan, basta nakalang Ginoo.
Sanaan ang Ginoo. And ato nga time na nakaila ko sa Ginoo, feel ako mapriso. Feel ako na ako kanunes sa Ginoo. Grabe katagbaw ang kasing-kasing sa pagpagigubay sa Ginoo. And again, kung di ka kabante, magdagdag ang panahon niya, magdagdag ang panahon. Kung di na niyo alagaan ang mga dugma, mapawa na siya. Kaya hindi na kakabantay na anang na ito, lagi na itong na-feel din sila kasing-kasing. Hindi mo na nahibawan na lahi natin yung gugma. By the way, ganang makasagutan ni, ang pagka-backslide, wala ni magsugod sa gawas. Ang pagka-backslide, nagsugod din sa ito. Particularly sa ato kasing-kasing. Once gani, mapaw na nito, umali as Ginoo, di na kakabantay, kung epekto na sa gawas mo. Naka na to? Sa una, kapil ko sa una, naka ako sa ministry, gawa na ako bukas mo. There are times, malas Pastor Jess ko doon, kung bukid doon, umitakas na ako Ginoo, simbatas Ginoo. And daghang mga time, nga tagbuon Diyos Ginoo. And mga kayo, nahulog ka lang, training ko na po ba? Iba din ma-suggest na panahon na luya na ka, mo-spend time alone sa Ginoo, araw magpakuno, pagbalik niya sa Ginoo. So again, it's good na nata sa ministry. But then again, bantayan din lang itong bukma dahil sa Ginoo, mag-deep niya siya mapaw. So once mapaw niya, magyabal na dito sa aming Ginoo. Magdibigin na ng pangitan kanang lingaw, aron nakaka-i-feel-in sa kasing-kasing. So sa ito siya, maka-feel-in sa kasing-kasing, way lang Ginoo. Wala ang hagdas Ginoo, seek me, seek me, seek me. And sa musika niya, sa Ginoo, makakaplatan niya. That's the first church. That's the second church, Smyrna Church. Contrast na silang luwa. Musa, ibando na gumba, kanina mo sa iutong pag-ayos mga pag-antos sa mga paglutos, may bagong taliwalag sa mga paglutos. Ang Smyrna Church na nakasinati o grabing pag-antos o paglutos tungod silang pagtuo diha kang Kristo. Nahimong pobre literally tungod silang pagtuo kang Ginoong Hesus. Kahit yung barko man sa gobyerno sa Roma, ang tanan nila apan ibaron sa ilang pagtuo, sila sa ilang pagtuo mamaisugong ni Kristo, literal nga pobre, apan dato sila tungod sa ilang kaluwasan nga naangkon niya ni Kristo. Gikwaan sa tanan, nahimong pobre, bisa pobre, pero dato gyapon niya sino. Tungod ni Ginoong Kristo. There's a thing. Again, dilit na permanente ang kinabuhian. Nagkalisod mo ka, praise the Lord, itubutan sa iyong araw, mamupot ka pag-ayaw niya. Musali ka pag-ayaw niya. Naani ka tuyong ang tanan. Then again, dilit na mo sa kung naan na kanino sa Kristo, dilit na mo sa pagkakalidad na iyaan na kas Ginoo, niya sumala pa sa Romans chapter 8, wala na'y makaagaw nimo sa kamot sa Ginoo. Iyaan na ka karon ug sa walay ka tapos. So indeed, ang Smyrna Church, survive sila. I-survive sila, libarog sila pagtuon sa Ginoo. So nini kapon nung padayonon nato king atong pagtuon kabahin sa mga simbahan nganhi sa libro sa gipadayag. And this is a side track. Next week, I will be sharing about resurrection. Particularly in 1 Corinthians chapter 15. Share ko na ito tungkol kay resurrection man next week. So, most probably, sa sunod na yung Sunday, makaproceed sa itong series sa Book of Ruth na nata sa chapter 4. And this afternoon, atong tunan ang simbahan sa Pergamo. Pamilyar mo ni Pergamo? Kaning text, pamilyar mo ni sa Book of Revelation? O karon mo nakabasa niya nga
area. I encourage, now may time, basahan mo ko Revelation. Sa chapter 1, gingon pa lang ito, blessed kung tao nga magbasa o mag-apply sa mga kamatuoran na gipadel sa Ginoo nga ito. So, encourage sa Ginoo nga mamasa ka sa buong Revelation. Ayaw kahadlok. Ipaibaw ang buong Revelation aron makaibaw ta nga ang hope na paning kinabuhi ang walay lain si Jesus Christ. Ang panahon wa magkaayo nagkadautan, nagkagrabe. Niya sa panahon karon nga once na laay mahitabo nga gubat, I tell you, basta muspal ka mo sa kagubat sa panahon karon, gubat na gini. Una-una ko, kung madayon ng gubat sa Taiwan o China, I tell you, mapil yun ang mga lugar nito. Marag, ang kuwang lang, maghalingan, baka na yung makita mo nga gubat pa, para magubat ang itanan. Pero wala mo kumain. Marlo, madali ang balay niya. O masuka na ron. Again, katatawa lang natin. Again, that's the reality sa inabuhi. Sa makabalik, sa makadula, magbalik sa dito, yung siguro sa Presto, grabe ang magubat. Nakapagaling lino. Sa yung istorya na wala ako may the big one. And I tell you, naana siya sa book of Revelation, naay mahitabo nga grabe nga linog sa book of Revelation part sa judgment sa Ginoo sa sa tribulation. Sa tribulation, naay mahitabo nga grabe nga linog. I don't know, mao ba na, mao ni pinaka big one yun. Linog na ang mga gagmay isla wala. Kung ba kayo? Yan napay makuha ng ice 50 kilos ang ibukaton. Hindi ko kayo imagine mo ni matagat din eh. Tago sila nung wala. Grabe kayo. Grabe kayo. Ang book of Revelation, hadlok siya basahon. But then again, mo end up siya nga ang lugwa ng mananaw ng tanan o ilang si Jesus Christ. Mo nang He is the Alpha and the Omega. Mo nang again, kung ako mo kabasa book of Revelation, I encourage basahan mo. Malipay ko, makadungo ko, makabasa mo ng book. Importante ka na nabasa mo. Book of Revelation. So, dili ka magdugay. Kaya nagdugay na ta. Na ako'y 4 points na akong share this afternoon ikakawan. 4 points that Christ addressed in this church of Pergamum. So here's number 1. Morning, the address the church of Pergamum. Christ admired them. He admired sila sa Ginoo. Nanga sila mga nabuhat na nakapa-admire sa Ginoo diha nila. Verse 12 to 13. It says, and to the angel of the church in Pergamum write, the one was the sharp, two-edged sword says this, I know where you dwell, where Satan's throne is, and you hold fast my name, and did not deny my faith even in the days of Antipas, my witness, my faithful one, who was killed among you where Satan dwells. So again, mauni nga church na ni-hold fast sa Ginoo, wa gyud gidinay ang ilang faith. So, naka-admire ang Ginoo nila. Naka-admire ang Ginoo nila as a church. And yan, makita na to ang pagdaig ni Kristo niini nga simbahan sa Pergamo, na in spite silang gidangatan nga mga grabe kayo nga paglutos, pag-antos, aning manahon na nagpabilin sila nga mibarog sa ilang pagtuo diha ni Kristo. Wala silang musibog silang pagtuo diha ni Kristo. Libarog sila, ikuptan nila ang ilang ang ngalan sa Ginoo. Munang makita na ito nga ni, una sa tanan in verse 12, and in verse 12, ang pag-mention sa church of Pergamum, and to the angel of the church in Pergamum. Pergamum. So again, ang word angel diya, that is a figurative term that refers to the pastor of Pergamum.
word angel, it means messenger. And wala may messenger sa church. Isa man, pastor. And again, to the angel of the church in Pergamum, write, the one who has the sharp two-edged sword says this. Again, the address is sa church of Pergamum. But again, before na mo jump, pagtanaw ng verse 12, tanawon muna nato ang gamay nga background sa Pergamum. There's a historical background of Pergamum and Exod. Hopefully makita. Pergamum was about 100 miles north of Ephesus, with Smyrna located about halfway in between. Unlike Ephesus and Smyrna, Pergamum was not a port city but was located about 15 miles inland from the Aegean Sea, nor was it on any of the major trade routes. Yet, as its ancient capital, Pergamum was considered Asia's greatest city. The Roman writer Pliny called it by far the most distinguished city in Asia. By the time John penned Revelation, isuwat ni John ang book of Revelation, Pergamum had been Asia's capital for almost 250 years. Since 133 BC, when its last king bequeathed his kingdom to Rome, Pergamum survives today as the Turkish city of Bergama. Pergamum was an important center of worship for four of the main deities of the Greco-Roman world, and temples dedicated to Athena, Asclepius, Dionysus, and Zeus. So, mo nilang main god ani nga time, pili nga Greco nga mga gods were located there. Dahil mga temples dito sa Pergamum. But overshadowing the worship of all those deities was Pergamum's devotion to the cult of emperor worship. So, wala na sila magsimba ng upat ka gods. Gisimba po nila literally ang emperor ani nga time. Naghimo sila o temple para sa emperor, aron mo simba sila sa emperor existing ani nga time. Sige. Pergamum built the first temple devoted to emperor worship in Asia in honor of Emperor Augustus, Caesar Augustus. Himo sila temple para kay Caesar Augustus aron simba sila. Later, the city would build two more such temples, honoring the emperors Trajan, and Septimus Severus. The city thus became the center of emperor worship in the province, and there, more than in any other city in Asia, Christians were in danger of harm from the emperor worship cult. Elsewhere, Christians were primarily in danger on the one day per year. They were required to offer sacrifices to the emperor. In Pergamum, they were in danger every day. It is likely that the martyr Antipas, in verse 13, was executed at least in part for refusing to worship the emperor. By the way, naa sila'y kausa sa katuig nga obligado din silang musimba sa emperor. Kung dili ka musimba, dakpon ka, prisuon ka, ang pinaka-worst spot yun ka. Balaod na sila. Kung dili ka musimba sa emperor, patay kang bata ka. So ang mga Kristohanon, kada adlaw nag-amping din sila, nagkinto sila. Nagdili sila masakpan sa mga opisyal sa Rome. And mo na makita ani as a background of place called Pergamum or Pergamum. So, balik sis. So, balik ta, ingon din in verse 12, the one who has the sharp two-edged sword says this. Isang nagsulti din this is the Lord Jesus Christ. He is the one
who has the sharp two-edged sword is refer to the Word of God. Di ba? Ang buong sa Ginoo, sa mga buong sa Ginoo? Two-edged sword. Amen? Kaya kung ganahan ko mag-proof, mabasa na ninyo sa chapter 1. Dimension dito, it refers to the Lord Jesus Christ. Sharp two-edged sword says this. Mo yung nagsulti nila. And yun din in verse 13, yun din I know where you dwell, where Satan's throne is. You hold fast my name and did not deny my faith, even the days of Antipas, my witness, my faithful one, who was killed among you, where Satan dwells. So, yun din i-admire sila sa Ginoo. And makita na ito, nag-mention nga ang pagdaig, ang pag-admire ni Kristo sa simbahan sa Pergamon, naging din you hold fast my name and did not deny my faith. Ang word hold fast, you hold fast. Ang word hold fast yan, amo pa sa mga is forceful grasp. Nangupot, yung sila, gipuptan nila ang ngalan sa Ginoo. They hold fast the name of the Lord. Forceful grasp. Na ang idea is, gipupot, wag gimamuhi. And ang pulong did not deny, means, again, sa Bisaya, sagutan mo rin siya, wala nila gilimod. Wag nila gilimod ang Ginoo. Gikupta nila nga sa Ginoo, libarog sila sa Ginoo, wag nila gilimod ang Ginoo. Kung makita ko natin nag-mention nga ni, where Satan throne, I know where you dwell, where Satan's throne is. And you hold fast my name, did not deny my faith. So meaning, where Satan's throne is. Kining Satan's throne, nagisgutan nila, this is not a literal Satan's throne. This is a figurative phrase. Ang Satan's throne, nagisgutan nga ni, this is not a literal Satan's throne, but a place where Satan really reigning in the life of emperor this time. Ang Satan's throne ni, it refers to the life of emperor. Mamoy nilang viewership. And some suggest na nag-refer ni Satan's throne kang Athena, Asclepius, Dionysius, and Zeus. Di na sila'y temple ani panahon na sa Pergamon. I think Satan thrones na diskutan mo ni refers to the emperor in this time. Word emperor worship is forceful to do in this time. So ang Satan's throne, it refers to the emperor itself. And emperor ani nga time na siya'y iyang pagalingon nga temple din magsimba ang mga tao ani nga time. Check. Again, gidayeg or gidadmire ang Pergamo nga simbahan tungod kay ni-hold fast sila sa name ni Christ and did not deny their faith of Christ. Ito din, even in the days of Antipas, my witness, my faithful one was killed among you where Satan was, even sa day ni Antipas. The question is, who is Antipas? Who is Antipas? Who is Antipas? Antipas, nothing certain is known about, wala kay giisgutan ni sa Antipas apart from this text. But he was probably one of the leaders of the Pergamon church. According sa tradition, he was roasted to death inside a brass bull
during the persecution instigated by Emperor Domitian. So, kita Antipas was Christ's witness and his faithful. The word witness translates martus, a word that eventually became transliterated into English as the word martyr. One ang word witness, martyr. Mao ni ang way sa pagkamatay ni Antipas. Gisud siya ni nga bull. Maabli na siya kanang nas babaw sa bull. Maabli na siya. Gisud siya diha. Giluto siya. Giluto siya. Mao na ang kamatayan ni Antipas. Naman ni makita nato sa kinabuhi ni Antipas na diin, mao pod ang kinabuhi sa mga taga-Pergamo sa diyang wala pa sila mugakos pagbalik sa kalibutan. Ang simbahan sa Pergamo, grabe sila ka matinud-anon sila pagtuo ni Kristo, mo nang gidayeg sila ni Kristo uban ni Antipas na matinud-anon usab na alagad sa Ginoo. Kaya nagtuo ko nga ingon sa puntata igsoon nga din andam ka mabaro sa itong pagtuo. Yan ni Kristo. Bisan pa, utuson ta sa itong pagtuo yan ni Kristo, same as true sa mga taga-Pergamum, andam mabaro sa pagtuo, dili mo si Kristo. Again, namatay si Antipas, gisugba, giluto, gibarog siya sa pagtuo. Bahalang mamatay. Kaya kung pumunta na andam, baka mabaro sa pagtuo ng Kristo ngayon. Dili ba ka makaako sa paglimod ni Kristo, bisan pa o patyon ka tungkol sa imong pagtuo ni Kristo? Mula na sila sa kanang tanon. Barugod sa kadaghanan. Kung bisalod ka, kung imo ba deny o dili si Jesus Christ. Kung imo i-deny, di ka mamatay. Kung dili nimo i-deny si Jesus Christ, patyon ka. Manang mingon ko sa ato manang karon relax ra kay ta sa Kristohanon ginabuhi. So anang manang grabe kaayo ginabuhi sa mga Kristohanon. And grabe ko sila kanani at mga kanungan diya sa Ginoo. Seryoso kay sila sa Ginoo. Yeah. Balang ilimod ka sa tanan, ayaw lang si Kristo. Kaya kung ilimod ganin mo si Kristo, ilimod sa kanya, ilimod sa kanya ka ni Kristo ito ba ang samahan. Inom ka sa Ginoo, I never knew you, depart from me, you sinner. Amen? Pakamatyan ka ni Kristo, ngayon mo na siya nilimod, shame on you. Amen. So again, naka-admire si Kristo ani na church, Pergamum. They hold fast their faith, they hold fast the name of the Lord Jesus Christ, and again, nibarog din silang faith. Even sa panahon ng Antipas, wala din sila mauyog silang faith. But then again, by and by, tungod sa grabe na pagsimba, ani nga time, sa emperor, ang naitabo nila, i-compromise sila. So, ang naitabo, or the second point, upon the admire of the Lord Jesus Christ, gi-rebuke sila sa Ginoo. Yan naman, gikan sila sa pagkamanunon-anon, i-die down nilang pagtuo. I-die down nilang pagtuo. Verse 14 to verse 15. But I have few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who keep teaching Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, to eating sacrifice to idols and to commit acts of immorality. So you also have some who have in the same way hold the teaching of the Nicolaitans. Kani makita na to ang direkta na pagbadlong ni Kristo kanila masimbang sa Pergamum nga din, in spite silang pagkamakinudanon diya sa Ginoo, ni die down gyud ang ilang pagtuo kang Kristo Jesus nga din, ni compromise sila.
ibalik sila sa kalibutan. Amen? Nahimo silang worldly na Kristohanon. E nga ni, makita nato, una sa tanan nga ni compromise sila. Ni-compromise ang mga magtotoo sa simbahan sa Pergamo. Ginoon din eh. But I have few things against you because you have there some who hold the teaching of Balaam, who keep teaching Balak to put a stumbling block before the sons of Israel to eat things sacrificed to idols and to commit acts of immorality. Mao po nila nagtabo sa pipila sa mga taga-Pergamo. Na din, ikaon sila sa mga pagkaon na hinalad sa mga Diyos-Diyos o gani niya. Ni kumitar din sila immoral nga buhat sama sa malaway nga buhat pakigilawas. Tungod kay ang Pergamo nga simbahan nakalibutan man sila niini mga Diyos-Diyos, which is probably mo ay nakapahaylo kanila pagkaon sa hinalad ngadto sa Diyos-Diyos o mo ay nakapahaylo kanila sa pagbuhat o immoral o malaway nga buhat sa ilang nga time. Mo ni gibadlong sila ni Kristo kani niini mga buhata kaya again kining ilang gibuhat is an act of compromise. Na din gisunod nila ang binuhatan po sa mga dili magtotoo ni Kristo kaon sa hinalad sa Diyos o niya nakihilawas outside sa kaminyong mga din. It's a big no-no at ubangan sila. Gisunod nila ang gibuhat sa mga Israelites sa time ni Balaam. So again, gikotlo nini, gi-mention ni Jesus Christ nini, kining Balaam, kasi pamilyar ng Balaam ni Balak. Pamilyar mo? Silang ginabuhi? In the book of Numbers. Makita ninyo si Balaam is a prophet, and si Balak is king sa Moab. Nakuha na to? So, ang itabo, si Balak hadlok siya sa mga Israelite tungod sa mga dagko kayong mga buhat na gibuhat sa Ginoo sa mga Israelite. Idaog sila sa mga buhat. So, to make a long story short, ang itabo, si Balak, nidool siya ni Balaam nga nihangyo siya ng mga Israelite, tungluhon niya. Kay prophet na siya. Tungluha. So, ang itabo, si Balaam, ingon siya sa Ginoo, kayo tungluha, analangin. So, ato na, maghalad na sila, gimo na sila galad, inighalad din nila, imbis tungluhon ni Balaam, panalangina nun yung Israelita, Israelita, yun yung, may sukos Ginoo. Nahitabo ni Katulo. Imbis tungluhon niya, kay may sukos ni Balak, King Balak, ang gibuhat is, gibless no niya. Kamoy, gisulti sa Ginoo, iningon na si Balaam, ang akong istorya mo, yung istorya sa Ginoo. So, ayan yung manalaginan. So, nahitabo, after atong tulo ka higayon, sa sunod na chapter, kalimut ko sa chapter sa Book of Numbers, ang kasunod na chapter mo rin nahitabo, ang gibuhat ni Balaam, ginstraka niya si Balak sa witness sa mga Israelite. Ang gibuhat ni Balaam, gina niya si Balak, tagaig mga babae ang mga Israelites. So, gihatagan niya mga babae. So, nagtabo ang mga Israelites, nakikilawa sa mga babae. O niya, nikawan bigyan sila sa mga hinalad sa Diyos nila sa ilang Balak. To make a long story short, ato nga tayong daghan kay mga Israelite gipangpatay sa Ginoo tungod sa ilang gibuhat mapapakasa. So mo ni gi-mention ni dinhi tungod kay mo ni nahitabo sa mga taga-Pergamo. Ang nahitabo sa mga taga-Pergamo, Kristohanon sila nga ning compromise. Nya pilapil sila sa kalihukan, sa kalibutan, particularly kining pagkaon, ginalad sa Diyos, and even itself,
pagpakihilawas outside sa kanlungan. Mo ni nahitabuhan ni tayo. So again, gibadlong sila sa Ginoo ani nga buhat. Kaya again, ani nga time sa Pergamo, mao man ni naa silang palibot. Mao ni naa silang palibot, emperor worship. So no choice sila, kay mao man silang palibot, compromise sila. Nadala sila, natimita sila. Gibadlong sila sa Ginoo. Amen? So ato ni basahon na dali ini verse 1 Corinthians chapter 10 verse 14 to clarify about pagkauno hinalad sa Diyos. Verse 14. Wala ka na. Okay. Ito sa mga tanawa lang ninyo sa inyong mga Bible. 1 Corinthians chapter 10 verse 14 to 13. Please tanawa sa inyong Bible, ganahan basahon mo sa inyong mga Bible. Ito yung basahon na dali, nakbitan dali kadali. 1 Corinthians chapter 10 verse 14 to 31, it says, busa mga igsoon, ayaw mo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Gisulti ko kini kaninyo ingon nga mga tao nga mabuot. Kamo na mahibalos pagtimbang-timbang sa atong gisulti. Gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupas panalangin. Matag inom nato gikan ining mga kupa nakig-ambit kita sa dugo ni Kristo. Ug matag kaon nato sa pan nagipikas-pikas nakig-ambit kita sa lawas ni Kristo. Kay may usa lamang ka pan o bisan daghan kita, usa lamang kita kalawas, kay nakig-ambit man kita sa usa lamang kapan. Verse 18. Una-unaan ninyong gibuhat sa mga Israelita, kadtong nagkaon sa halad sinunog, nakaambit sa pag-alagad sa Dios diya sa alaran. Wala akong mag-ingon nga may bili ang Diyos o ang pagkaon nagihalad diha sa alaran sa dili magtutog gihalad ngadto sa mga yawa. Dili ngadto sa Dios. Dili ko buot na mahimo kamong kaapin sa mga yawa. Dili mahimo muinom kamo gikan sa kupa sa Ginoo o sa kupa usab sa mga yawa. Dili mahimo mukaon kamo diha sa kananan sa Ginoo o sa kananan sa mga yawa. Hagitnon ba nato ang Ginoo aron mga bubo kanato? Nagtuo ba kung makita gamhanan ba kay kaniya? Makahimo ba kita bisan unsa nag-ingon sila tinuod ka na pandigan tanan butang makaayo ka nato. Makahimo kita bisan usapan dili ang tanan butang makapalig-on ka nato. Kinahanglan walay magtinguha sa kaugalingon kayo dili sa kayuhan sa uban. Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Kay sumala sa Ginoo sa kasulatan ang kalibutan o ang tanan nga naa nini iya sa Ginoo. Kung ang dili magtotoo mo dapit kaninyo sa pagkaon o miukom ka sa pagkuy kanya kaon sa idulot kaninyo o ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Apan konsultihan kamo nga maong pagkaon gihalad ngadto sa mga Diyos ayaw kaon. Ayaw kaon tungod kaniya nga nagsugilon ini kanimo ug tungod usab sa konsensya. Dili ang imo pawaling konsensya kundi ang iya sa nagsugilon kanimo. May mga tanang anong but-an man sa konsensya sa laing tao ang kagawasan mo sa pagbuhat. Kung nagpasalamat ako sa Dios alang sa pagkaon, nanong sawayon man ako may tungod sa pagkaon nga akong ipasalamatan sa Dios. Busa kumukaon ka mo, umuinom, umagbuhat, bisan unsa buhatang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Paningkamuti nga dili kamo mahimong hinungdan nga makasala ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo o ang simbahan sa Dios tungod aninyo. So sa una pa lang gidi gyud ang pagkaon o hinalad sa Dios. Nako gidi gyud. So again dinhi
gibadlong sa Ginoo ang simbahan sa Pergamo. Niya gibadlong mo sila sa malaway nga klase sa pagpakiginawas to commit acts of immorality. Another nga dimension ni Jesus Christ din nga gibuhat sa mga taga-Pergamo is that anaay pipilan nila na niya, so you also have some who in the same way hold the teaching of the Nicolaitans. Kinsa man yung mga Nicolaitans? So again, ang mga Nicolaitans, members ni sila ni Nicolas, mga nagtawag sila Nicolaitans. And si Nicolas, mo ni siya nagtuis sa pagtulunan sa Dios. Na din gihimo nining mga tawhana ang paghimo o lisensya sa grasya sa Dios. Nga diin kay grasya man ng Dios, okay lang nilang magbuhat og sala, especially ani nga panahon sa mga taga-Pergamo nga din tungod sa pagtulunan sa mga Nicolaitans, nipatigbuhog yun sila sa pagsimba Diyos, iyang pipila sa mga taga-Pergamo, o niya-appeal po sila sa immoral, sa mga immoral o malaway nga buhat sa pagpakasa. So here's the thing, ang Church of Pergamo, napalibutan sila ni emperor worship. Kahilayan, kanya kaon sa mga hinala sa Diyos. And tungod ang pagtulungan sa mga Nicolaitans na ilang gi-embrace, na din, wow, grasya diyang Ginoo day. So, kay grasya man ang Ginoo, okay ra ta mo buhat og sako. Kay Dios man siya nga puno sa grasya, kay grasya man siya, andam siya mo pasaylo na to. Kung mukaon ta og mga hinala sa Dios or makikhilawas ta outside sa itong kaminyon, okay ra kay grasya man ang Ginoo. So mo ni nitabo din nasuko gid si Ginoong Jesucristo kay nitabo sa mga taga-Pergamo ni compromise sila sa kalibutanon nga buhat aning panahon na. And guess what? Sa atong panahon wa na mausab. Tungod sa quote and quote nga grasya ang Ginoo, daghan pod ang mga Kristohanon sa itong panahon nganing kung umay sa mga buhat ng iyas kalibutan. Amen? Amen. And again, nagtuo kung wala gyapon ni kalainan sa itong panahon karon na din kadaghanan sa mga Kristiyano sa itong panahon karon kusog nakaayo magpilapil sa mga buhat nga iyas kalibutan labi na nini mga immoral na mga buhat. Gani pipila sa mga Kristiyano okay nila ang mga pilapil sa mga kalihukan na iya sa mga Diyos, na iya sa kalibutan. E si Santiago in chapter 4, verse 4, mga manuibon, wala ba kamong masayang ng pagpakikigala sa kalibutan, may pagpakig-away sa Diyos? Kay kadtong buot, makikigala sa kalibutan, nakig-away sa Diyos. Again, yata sa panahon karon nga, kadaghanan sa magtotoo, wagi kalainan sa pipila ka mga taga-Pergamo nga din ni compromise sa kalibutanong nga kinaya, pamatasan o binuhatan. And then, soon, kung niya man kani nato ani nga nakakompromise pagbuhat o mga buhat kaya sa kalibutan, sultihan lang yun ka. Honestly, huwag malipay ang Ginoo nimo. Ug sama sa taga-Pergamo, gibadlong ka ni Kristo ana mabuhat nimo. I don't know sana nga kalibutan nga buhat, either kalawayan man na Diyos o tanang matang sa pagpakasa o buhat na nga iyas kalibutan na sukwahi sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Yeah. Gibadlong ka ni Kristo. Christ rebuke you. Kung kinabuhi karon nagbubulas mga kalibutan nga buhat, Christ rebuke you. Same sa Church of Pergamo. Amen? Amen. So, after gi-rebuke sila,
niya ay katulong mag-address sa Ginoo. Christ wants them to repent. Repent, verse 16. Therefore, repent or else niya, I am coming to you quickly. I will make war against them with the sword of my mouth. Repent. Nani makita na to ang pagpahinuso ni Kristo sa mga Pergamum. And with this, makita na to nga seryoso yun ang Ginoo kung magisgo taog sa linduta sa Ginoo mamadlong. Amen? Ang kalibutan, huwag imong nimo pero ang Ginoo ubadlong nila to. And ngayon din repent. Ang word repent is from the Greek metanoeo, a word used in Scripture to describe a change of mind that results in a change of behavior. Ang picture ani na i-inform nga kamaturan diha nimo nga nakapausab si mo na una and kitalikdan nimo ang imong kani nga behavior niya isunod kas Ginoo. Change of mind that results in a change of behavior. And with this truth, makita na ito nga nga di yun mo konsinti, tolerate ang Ginoo sa diaksud sa simbahan na din. Makita na ito nga nag-warn si Kristo against the Ephesian church. Nag-warn po siya sa mga taga-Pergamo na kung dili sila mahinusol, makigubat si Kristo against kanila na church. In other words, silang kontra Ginoo. Amen? Ginoo ng kontra. Next, kung konsinti, kung wala mo konsinti ang Diyos sa mga taga-Israel, kung sa pakata. Ang mga Israelites, isilutan, ikastigo, how much more kita? Amen? Wala kung niya ang ganina to kami nga naay compromise or compromise pagbuhat, kung nga buhat na dili makakalipay, yung makaimot sa Diyos, nag-awhat ko nimo imusod. Pangayo, ito pasayloan, yes, Lord, pasayloa ako, ani nga buhat, Lord. I know ang pamalipay ni, I know worldly ni, I know kalibutan ni, Lord, please, pasayloa ko, ani nga nabuhat ko na sa unless maganahan ko makibakot sa inyo. Dili mo sabihin sa inyo kung kami magkukulang Ginoo. Repent. There's the poor na i-address. Ikaw ka nang i-address sa inyo. Christ wants them to listen. You know. Dili palapos pikas dugan ang minaw. He who has an ear, let them hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone and a new name on the stone which no one knows but he who receives it. Again, ani say sa mga taga Efeso, taga Smyrna, o sa tanang churches, nagisbutan na ni chapter 2, chapter 3, buot ni Kristo nga mamati sila sa giingon sa Espiritu nga ni. Na nagtudlo ka nato sa itong panahon karon nga gikinahanglan yung kita nga magpatalimo kung unsay gingon sa pulong sa Ginoo. Again, ang pulong sa Ginoo, pulong ni sa balang Espiritu. Ang mga nagsulat nini gilamdagan sa balang Espiritu. Eh kung niya ka, ginabuhi ka sa kalibutan, compromising imong kinabuhi, repent. Niya paminawag yun ang agdas Ginoo diha nimo. Hindi ni buhat ni Kristo nga maginuso ni taga Pergamum silang ibuhat na sa atubangan sa Dios kay kinahanglan man nga maginuso sa ang angay na buhaton maginuso unless ganahan kang makigbatok sa Ginoo. Ganahan kang makigbatok sa Ginoo, ikaw lang. Dili, biro. Ang Ginoo may kaway. Kaya si David,
verse. But then again, what thinking ni David na mas ganahan pa siya nga sa book of Hebrews, yung nga ito nga it's a terrifying thing kung kamot sa Ginoo ato maatubang to fall in the hands of the Almighty God. Kung makaway Ginoo, wa kay daganan. Na nagingon ni mamati sa gingon sa Espiritu. So, here's the thing. Niya ka, you live a compromised life, you live a double life, you live a life na kalibutan, nga Ginoo, and nga ultimately, kalibutan mo na yung ginabuhi, giagda ka sa Ginoo, repent. And ingon din padayon din to him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and a new name written on the stone which no one knows but he who received it. So, saan may sa mga niyo? But by the way, ang overcomes niya refers sa mga Kristohano. Nakuha na to. So again, aning ang time sa church, sa Pergamum, nakapag yung mga faithful na mga Kristohano din. Aside sa mga compromising na Kristohano, nakapay faithful na Kristohano. Ang ingon sa Biblia, to him who overcomes. And dili ni yung kung maka-overcome, ang point din nga, who overcomes, refers sa mga Christians na iyahatin ni Kristo. Nakuha na to? I will give some of the hidden manna. Sino pasabot na ni? White stone, new name. So, ito tanawan ni, ang hidden manna, it means, it refers hidden manna, kung tanawang sa Old Testament, was a honey-flavored bread with which God fed the Israelites during their years of wandering in the wilderness. Panahon sa wilderness time sa mga Israelites, mga nilang kinaon for 40 years, manna. Amen? Manna. And this hidden manna represents what? Jesus Christ. The bread of life who came down from heaven. John chapter 6, verse 48-51. He provides spiritual sustenance for those who put their faith in Him. The hidden manna symbolizes all the blessings and benefits of knowing Christ. That's the word hidden manna, and that's that symbol sa hidden manna. What else? White stone. White stone. White stone, diamond is siya, as a diamond, the most precious stones, and symbolizing God's precious gift of eternal life to believers. And it seems best, however, to understand the white stone in light of the Roman custom of awarding white stones to the victors in athletic contest. So ano pa na, naas na yung athletic contest, ang ilang i-award is white stones, panahon sa Rome. And a white stone inscribed with the athlete's name. So tagaan sila white stone niya, butangag name sa athlete. Serve as his ticket to a special awards banquet. In this view, Christ promises the overcomers entrance what? To the eternal victory celebration in heaven. Wow! Nakuha na to? So, ang white stone sa panahon sa Roman Empire is a ticket. Tanggap na ticket. Aron maka-appeal ka sa special banquet. And this refers also to Christ. Christ promises the overcomers entrance to the eternal victory celebration in heaven. What else? New name.
There will be a new name written on the stone which no one knows but he who receives it. Mga nagingon sa atong text. As is self-evident from that phrase, we cannot know what the new name is until we receive it. So, Deuteronomy chapter 29, na mga butang na wala pa ipadayag sa Ginoo. Nga Ginoo rin nakaibaw. Mga nagingon niya, Deuteronomy 29. So, what nakaibaw? We cannot know what the new name is until we receive it ngadto sa Ginoo. Ang word new, it means kainos in Greek. Does not mean new in contrast to old in time, but new in the sense of qualitatively different. The new name will serve as believers' admission pass into eternal glory. It will uniquely reflect God's special love for and adoption of every true child of His. And again, these rewards kay para ni sa mga overcomer. Aning panahon na nga nag-refer sa mga believers o magtotoo ni Kristo mo na kung buot ka makaangkon aning na reward, you have to come to the Lord Jesus Christ. Amen? Come to the Lord Jesus Christ. You will have the hidden manna, the white stone, and the new name. And all these refers na nagudan the Lord Jesus Christ. Amen? Ganahan ka, makaangko na ng reward kung hindi ka walay lang in Jesus Christ. Jesus Christ. So again, Pergamum Church is a worldly church. Mangutana po, naanas po ba na hularwa? Nakamay naman yung nakakot. Naani. And that is atong nanahon na churches na grabe ka worldly. Ang ilang pamagi, worldly. Ang ilang pag-evangelize, worldly. Ang ilang mga pamagi, worldly. Ipamarihan nila ang ilang simbahan sa mga buhat sa kalibutan. And din ipag-review na sa iyo. Same reality nato ni humihan ka, nang nabuhi ka nga kalibutan.